Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Mayor Samson Dumanhog at asawa nitong si Vice Mayor Evelyn Dumanhog ng Bonifacio Misamis Occidental ay napatunayan ang iligal na suspensyon sa Senate hearing sa pilitang pagpapalayas kay Mayor Dumanhog na tinali pa sa wheelchair ay utos di umano ni Governor Wominal. DILG naging bias nga ba sa suspensyon ni Mayor Dumanhog? Governor Wominal, todo depensa. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sa ginawang pagdinig sa Senado noong August 1, 2023, patungkol sa sapilitang pagpapalaya. Bagong-bago lang pala to mga kaibigan, ano? Kay Bonifacio Misamis Occidental, Mayor Samson Dumanhog sa munisipyo ay talaga namang nakakakilabot dahil ayon mismo sa salaysay ng alkalde sa Senate hearing na pinangungunahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay di umano'y inakyat siya mismo ng mga pulis at binasag ang salamin at tinutukan ng baril ng M16 ng mga pulis na si Henry Boqueta at sinabihan di umano siyang labas ka, kasama niyang lumabas ang body niya na si Moymoy. Paglabas niya sa opisina, may sumalubong sa kanyang dalawang tao na nakamask bonnet at itinali ang dalawang paa at dalawang kamay niya sa wheelchair at tatangkaan pa di umanong enjikan ang alkalde at ang tinali na lubid ay ang may pangalan pa na PDRR na dinala mismo ng alkalde sa Senate hearing. Ang lubid nilagyan ng malong ang ulo. Samantala, salit-salita ng mga senador ang pagtawag sa mga pulisya at militar para sa kanilang operasyon noong Hunyo 16 para pwersahin ang suspendidong Mayor Samson Dumanhog na palabasin sa town hall ng Bonifacio Misamis Occidental. Sa unang pampublikong pagdinig ng Senate Public Order and Dangerous Drug Committee noong Martes, August 1, hinggil sa umanay hindi makatao, marahas at napaka-irregular na gawain laban sa Dumanhog, sinabi ng mga senador na ang operasyon ay isang overkill. Bagong taste lang to mga kaibigan, ano? Grabe. Grabe mga nangyayari yan sa Pilipinas sa gobyerno. Controversial na operasyon ay nag-ugat sa isang preventive suspension order ng Provincial Board laban kay Dumanhog dahil sa pagpapatuloy ng kanyang tungkulin bilang alkalde sa kabila ng naunang suspension order ni Misamis Occidental Governor Henry Wominal. Totoo, si Mayor Samson Dumanhog ng Bonifacio Misamis Occidental ay dumalo sa public inquiry ng Senate na umano'y hindi makatao at hindi regular na mga gawaing ginawa laban sa kanya ng mga alagad ng batas. Noong August 1, 2023, inalabas ang naunang suspension order kaugnay ng administrative complaint para sa umano'y overpriced na kagamitan laban sa Dumanhog. Isang akusasyon na itinanggi ng alkalde. Question din ng mga suspension order, sinabi ni Wominal na sina Dumanhog at ang kanyang asawa, si Evelyn Dumanhog, ang vice-alkalde ng bayan, ay sinampal ng reklamo para sa betrayal of public trust at pagkatapos ay inutusang suspendehin muli noong Mayo ng Provincial Board. Anya, hindi bumitaw si Dumanhog at nananatili sa opisina ng alkalde sa loob ng 16 na araw. Ngunit sa Senado, inakusahan ni Dumanhog at ang kanyang grupo ang pamalaang panlalawigan
pulisya at militar na may sabuatan para yukrakan ang kanilang mga karapatan. Inakusahan ng grupo ni Dumanhog ang mga autoridad ng sunod-sunod na paglabag at irregularidad ng salakayin ng mga armadong lalaki na nakamaskara ang bulwagan ng bayan noong Hunyo para lamang pilitin ang suspendidong alkalde na lumabas. Sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang committee chairman, na malinaw na overkill ang operasyon, habang kwinestyon naman ito ni Senator Jinggoy Estrada. Napansin ng mga senador na ang operasyon na isinagawa ng hindi bababa sa 28 armadong lalaki na may armored carrier laban sa tumatandang lokal na politiko. Kwinestyon din ng mga senador kung bakit kasama ang mga sundalo ng army sa purong law enforcement operation kung kaya naman ng mga pulis yon. I don't care about your politics in Misamis Occidental. Kung may pananagutan si Mayor, so be it. Ngunit bakit mo igagapos ang isang 70 taong gulang na tao sa isang wheelchair? Iyan ay hindi lamang demeaning sa isang public official, kundi inakakahiya din sa kanyang pamilya at mga kamag-anak, ayon kay Jinggoy Estrada. Itinanggi ng mga autoridad ng mga aligasyon na itinali nila si Dumanhog. Ngunit inamin na pinigilan niya siya sa isang wheelchair para sa kanyang proteksyon. Sinabi ni Dumanhog na tinutukan siya ng isang miyembro ng team ng rifle matapos basagin ng grupo ang mga bintana sa town hall. Anya, hindi nag-abalang basahin ng mga pulis ang kanyang mga karapatan nang arestuhin siya. Sa pagdinig, sinabi ni Dumanhog na itinali ng mga miyembro ng Incident Command System ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kanyang mga kamay at paa habang ang kanyang ulo ay nakabalot ng malong. Sinabi din ni Mayor Dumanhog sa committee na walang man lang nabasa sa kanya ang kanyang Miranda rights sa panahon ng raid. Sinabi ng isa sa mga abogado ni Dumanhog sa mga senador na hindi siya agad pinayagang makita at tulungan ng alkalde at hilingan pa na magkaiba ng contract of engagement sa kanyang kliyente. Sinabi naman ng isa pang abogado ng Dumanhog na si Regine Gallego na tinawagan niya si Philippine National Police Chief Major General Benjamin Acorda para magreklamo dahil sa pinagbawalan siyang makita ang kanyang kliyente. Kinumpirma ni Acorda na tinawagan siya ni Gallego at inutusan niya itong ibigay ang kanyang telepono sa opisyal ng pulisya na tumatawag. Ngunit walang opisyal na pulisya ang nakausap ni Acorda. This is the breakdown and discipline at least this is insubordination, ayon kay De La Rosa. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Police Captain Mark Albert Bienes sa committee na hindi siya naniniwala noong mga oras na iyon na nasa kabilang linya ang hepe ng PNP. Sinabi ng mayor na nangdalhin siya sa isang ambulansya na pagmamayari ng pamalaang panlalawigan. Isang nurse umano ang nagtangkang mag-injection na kung ano sa kanyang braso nang walang pahintulot. Nagharap siya ng 3 saksi sa komite upang mapatunayan ng kanyang pahayag. Sinabi ni De La Rosa na ipasubpila niya ang nurse para humarap sa susunod na pagdinig ngayong Miyerkules, Agosto, alas 9 ng umaga. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, wala na nakasanayan na pag nasa Senate hearing na ang mga pulis na sangkot, iisa ang kanilang diskarte, ang magtanga-tangahan. Karamihan sa mga ganyan mga kaibigan, no? Pero pag ordinaryong tao, yung mga kinasuhan, dampot agad. Pero pag mga ganyan klase, pinapaabot pa nila ng mga senado, gano'n. Na lang ng ganun nang nangyayari, wala na rin namang mangyayari dyan. Sayang lang ang budget na ginagamit nyo sa hearing ng mga yan. Sobrang tapang ng mga pulis na to, dapat ito yung ipalit sa West Philippine Sea natin para ipaglaban ang teritoryo natin. Dapat buwagin na yang PNP, puro kasamaan na lang, palitan na ng mga... Kawawa yung mga kaibigan, ano, yung mga mababait na pulis na PNP. Nadadawit sila rito kasi yung uniforme nila, siyempre, kasalanan ng isa, damay-damay sila lahat dito. Kung ano yung magiging imahe nila, yun na magiging tingin sa kanila ng mga tao ngayon. Pero hindi naman natin niya lahat mga kaibigan yung mga masamang pulis. May mga matitino rin talaga. Sadyang may mga
May mga parang hindi nakokontento lang kayo sa mga sinasahod nila mga kaibigan kahit na sobrang laki na. Kailangan pa nila gumawa ng mga kung ano-ano mga anomalya, di ba? Sayang yung mga uniforme nila. Security guard, bantay munisipyo na lang, tapos AFP na lang. A cop has a calling. It's not about making money. Being a cop is about making communities safe, caring for children, and doing what it takes to stop someone from hurting another person. But dito sa Pilipinas, it's the opposite. And quote. Sa loob. Pagkatapos tinutukan ako ng baril nandito ba si Henry Bukida, yung pulis? Henry Bukita? Yes. Yeah. Siya ang pumasok sa Halika. Lapit dito. Pasensya na kayo kung paputol-putol ito, ha? We have to address all issues right away. Right away. Para maklaro natin. Tinutukan mo daw ng baril si Mayor Dumanhog? pumasok siya, Mr. Chair. Okay. Pumunta sa akin, tumutok ng baril niya, ng M16. Pagkatapos sabi niya, labas ka dyan. Kasama kami ni Moy Moy. At saka, paglabas namin, may dalawa naman tao na nagkuhan sa akin, naghawak sa akin. Yung nakabunit. Paglabas ko doon sa pintuan, mayroon ng wheelchair nakaabang doon. At saka nagsabi naman si Kwan, Ampong na, dalian nyo para matapos na ito. Tinalian ako nila sa kamay, 2 kamay at saka 2 paa doon sa wheelchair. Hindi ako nakagalaw. At saka may naksyonan pa ko, ininjikan pa ko nila. So, Muntik ako, mayroon ng, for the record, Yes. tinali ka sa wheelchair. Yes, Anong Your ginamit na pantali? nandito, Your Honor. Mayroon pang, may pangalan pang PDRR. PDRR mo. At saka itong malong, nilagay nila sa sa ulo ko. Nagsinungaling yon si Kuan, Ampong. Colonel Ampong, Siya ang tinali mo talaga sa wheelchair. Hindi, Your Honor, hindi siya nagtali, yung kasama niya. Sino? Yung nakapunit, hindi ko kilala. So, under your order yun, naitali siya sa wheelchair. At ito na nga mga kapanig. Dapat yung mga ganyang klaseng tao, mga kaibigan, talagang sinisibak na, ano, diretso kulungan na lang sana. Ano. Grabe. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.